Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo. At manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, alam mo ba na ang DWWD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWWD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa Inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP, maraming salamat po sa inyo. Ito ang DWWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWWD AFP Radio, boses ng Kawal Pilipino. Magandang Tuesday morning mga kamanggagawang nakatutok sa atin dito pa rin sa Dole sa AFP Radio. Ako pa rin po ang makakasama ninyo ngayong umaga, Carla San Diego Malabanan. Ako naman po si Team Laderas at isa na naman pong episode ang ating pagsasaluhan para talakayin ang mga napapanahong balita at mahalagang impormasyon tungkol sa paggawa at panghanap buhay sa ating bansa. Bago po tayo magsimula sa ating talakayan, mag-hello muna tayo sa ating mga kamanggagawang listeners ng Armed Forces Radio Channel DWWD 1134 kHz. Mapapanood nyo rin kami mga kamanggagawa via live stream sa ating mga Facebook pages sa Department of Labor and Employment at AFP Radio DWWD official Facebook page. I-like, mag-comment at huwag kalimutang i-share ang ating episode
para mas marami pang kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ng ating programa. Good morning mga kamanggagawa. Good morning, Sir Team. Good morning, Ma'am Carla. Yes, ayan. At tuloy-tuloy pa rin po mga kamanggagawa ang ating paghahatid ng napapanahong impormasyon at magagandang balita mula sa ating mga rehiyon. At ito na nga, Sir Oh my Team. God. First week pa lang. Yes, oo. July, First week no? pa lang ng July, no? So, kakapasok pa lang natin sa second half. Meron na agad tayong good news para sa ating mga kamanggagawa dito sa National Capital Region. Dahil, Sir Team, alam mo ba na naaprubahan na? Oh. Diba? Nilabas na yun, na-publish na yung wage order dito sa bagong wage order dito sa NCR na nagdadagdag ng 35 pesos sa daily wage rate ng ating mga kamanggagawa dito sa NCR. At para nga sa sektor ng agrikultura, sa services at retail at mga retail establishments na may 15 o mas kaunti pa ng mga manggagawa, pati na rin sa manufacturing establishments na regular na nag-hire ng less than 10 workers, ang bago nyo na pong minimum wage rate ay 608 pesos. Ayan. Ano, tumaas na yan. Yes, no? tumaas. At para naman sa mga kamanggagawa nating employed sa mga non-agriculture sectors, ang bago ninyo pong daily minimum wage rate ay nasa 645 pesos na. Nais din po natin bigyang diin na ang bagong patakaran na aming binabanggit sa pasahod ay epektibo ngayong darating na July 17 ngayong taon. Yan, July 17 na po. Kasi parang may rule dyan, Sir Tim, no, na after 15 days pag na-publish. So, dyan pa lang magiging epektibo. Yan, para na rin yan sa kaalaman ng ating mga kamanggagawa, pati na rin yung mga employer, lalo na yung mga HR, yan, finance, so, yan. So, alam mo, Sir Tim, itong pagtataas natin ng sahod, hindi lang pala siya basta-basta. Kasi kundi resulta siya ng mariin na pagre-review, ng proseso, maraming proseso ng konsultasyon, ayan. At syempre, ang nangunguna nga dyan ay yung ating Regional Tripartite Wage Board. So, lahat yan, no? Lahat ng rehiyon meron tayo. May mga regional wage boards tayo. Oo, mga regional wage boards. At yung wage boards na yan ay, ang composition yan is merong government, may workers sector. May worker sector at may employees. Oo, so, ano yan, yung tinatawag nating tripartite. Tripartite, isa yan sa mga mekanismo natin na katuwang natin yung ating mga kamanggagawa at pati na rin ang mga employer. Syempre para makita natin yung balance, no? Sa lalo na at lahat tayo ay apektado sa pag-wage increase. Pag pag ang usapin ay tungkol sa sahod. Ayan. At yan nga ang proseso na yan, Sir Tim. Di ba yan ay pinag-usapan na natin? Oo, kung naaalala ng ating mga kamanggagawa, no, kasama si National Wages and Productivity Commission Executive Director Maria Criselda T. So, para sa mga curious, ayan. Ikaw ba curious ka? Yes, kasi baka nalimutan nyo na o baka hindi nyo napanood yung episode na yun. Tama, oo. Kung nais nyong malaman, paano ba tinatakda itong pagtataas ng sahod para sa ating mga kamanggagawa sa pribadong sektor, abangan nyo yan maya-maya lamang. Bago yan, good news muna tayo mga kamanggagawa. Higit 3 milyong trabaho. Target mabuo sa tulong ng trabaho para sa bayan plan ayon kay PBBM. Ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi bababa sa 3 milyong trabaho ang mabubuo sa tulong ng trabaho para sa bayan plan o TPB plan pagsapit ng taong 2028. Sinabi ito ng Pangulo sa huling araw ng naganap na 2024 National Employment Summit nitong ika-27 ng Hunyo na pinangunahan ng DOLE, katuwang ang NEDA, DTI at ang International Labor Organization o ILO. Ayon sa Pangulo, ang TPB Plan o ang 10-Year National Employment Master Plan ang gagabay sa bansa tungo sa patuloy na pagpaparami,
ng trabaho at pagbangon o recovery ng bansa. Ang TPB ay bunsod ng kanyang pagpirma nitong nakaraang taon sa Republic Act 11962 o ang Trabaho para sa Bayan Act na layong tugunan ang unemployment, underemployment at iba't ibang issue sa sektor ng empleyo at paggawa. Sa pagbuo nito, katuwang ng DOLE, ang NEDA, DTI at ILO, pati na rin ang mga grupo na galing sa magkakaibang sektor, kabilang ng mga manggagawa at namumuhunan o employer. Samantala, tumanggap naman ang Pangulo ng ulat mula sa mga chairperson ng TPB Interagency Council na sina Secretary Bienvenido Laguesma, Secretary Arsenio Balisacan ng NEDA at Secretary Alfredo Pascual ng DTI. Laman ng nasabing ulat ang resulta ng isinagawa ng DOLE katuwang ang mga partner nito sa mga rehiyon sa bansa para sa lalamanin ng TPB Plan. At upang pagtibayin na rin ang TBP Plan, lumagda ang 3 kalihim ng isang kasunduan para sa maayos na pagsasakatuparan ng planong ito. Magandang balita naman tayo mula sa Central Luzon. Pamamahagi ng Kabuhayan Package at Serbisyo Caravan, highlight ng pagdiriwang ng World Day Against Child Labor. Mahigit 100 dating child laborers at kanilang mga magulang ang nakatanggap ng mga serbisyo ng DOLE sa Region 3 o Central Luzon sa naging pagdiriwang ng World Day Against Child Labor sa Tarlac. Kabilang sa mga natanggap ng mga benepisyaryo ng DOLE ay livelihood packages na may kabuuang halaga na mahigit 2 milyong piso sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood Program o DILP. Ang mga livelihood package ay para sa pagtatayo ng mga sari-sari store, bigasan, food vending at iba pa. Imbitado rin sa pagdiriwang ang ibang mga ahensya at opisina ng pamahalaan kagaya ng National Council Against Child Labor, DILG, DENR, AFP, PIA, PSA, TESDA at ang Council for the Welfare of Children. Kabilang din sa mga serbisyong ipinamahagi ay ang recreational activities para sa mga bata, personal care kagaya ng haircut and massage, at dental and medical katuwang ang mga pribadong organisasyon. Pinangunahan ni Undersecretary Benjo Santos M. Benavides ang naturang pagdiriwang. Kasama niya si DOLE Central Luzon Regional Director Geraldine Panlilio, Bureau of Workers with Special Concerns Director Ama Carisma Lobrin Satumba, at ilang mga opisyal ng pamahalaan sa rehiyon. At yan po mga kamanggagawa, ang good news na tampok natin ngayong umaga. Ito na mga kamanggagawa sa mga curious kung paano paano itinatakda itong ating wage o ang dagdag sahod. Susunod na po ang ating panayam kay National Wages and Productivity Commission Executive Director Maria Criselda C. ukol sa pagtatakda ng pagtataas ng sahod sa bansa. Tutok yan. Tutok lang po kayo para sa mga nakamiss ng aming episode na yan. Pagkatapos po yan ng ilang mga paalala. Oras natin, 21 minuto makalipas ang 11:00 ng umaga. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo. At manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Tahimik at masayang buhay. Normal at simpleng pamumuhay.
Ito ang buhay na pinapangarap ng karamihan. Pero para sa kanya, ito ang buhay na pinili niya. Nagsimula akong kumilos dito bilang kabataang estudyante taong 1995 hanggang nag-exposure ako sa NPA. Tapos nahikayat ng mga kasama na sumapi sa kanila. Kaya umabot ako doon ng halos 14 taon sa Kilusan. Si Ka James ay isa sa mga dating rebelde na sumuko sa pamahalaan. Naging buhay ko doon sa Kilusan, siyempre sa umpisa habang naniniwala kami na tama ang aming ipinaglalaban. Kahit anumang hirap tapos mga sakripisyo na kinakaharap namin doon, iniisip namin yun na parte ng aming paniniwala. Nakipaglaban siya sa pamahalaan para sa doktrinang kanilang pinaglalaban. Kami daw, kabataang pag-asa ng bayan, kailangan naming humawak ng armas para ipagtanggol ang bayan, kailangan naming magbuwis ng buhay para sa bayan. Lahat ng mga yun, resulta ng mga pinag-aralan na ibinibigay sa amin para paniwalain kami na tama yung aming ipinaglalaban base sa doktrinang ibinigay sa amin ng Kilusan. Di naglaoy mismong ang buhay ni Ka James ang nanganib sa kamay ng mga kasamahan na itinuring niyang pamilya. Iiksi ang buhay ko doon sa loob dahil sa pinagkaisahan ng ako ng mga kasamahan ko na nasa komite ng partido. Tungkulin ko rin na pangalagaan yung mga kasamahan ko. Kaya iginigiit ko sa partido na bakit ganito yung ginagawa ng mga nasa komite ng probinsya na labis-labis yung paggamit nila ng pundo kumpara doon sa nakakarating sa mga kasama ko sa baba. Doon kami nag-umpisang magtalo-talo hanggang sa napagkaisahan ako. Isang malaking leksyon ang naibigay ng kanyang karanasan sa kanyang buhay. Doon ko napatunayan na mali yung lahat ng paratang sa army. Na pag lumapit daw kami, papatayin lang kami tapos isasalvage pag hindi na napakinabangan. Kumbaga napatunayan ko na napakalayo ng pinagsasabi nila sa amin dahil napatunayan ko na ang mga sundalo mabait. Talagang tinulungan ako na maging maayos ang buhay ko. Ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP ay programa ng gobyerno na naglalayong mahikayat ang mga rebelde na magbalik loob sa pamahalaan at makapamuhay ng payapa kapiling ng kanilang mga mahal sa buhay. Sakop ng programang ito ay pagbibigay ng immediate assistance o paunang asistensya nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Livelihood assistance o asistensyang pangkabuhayan na nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Firearms remuneration o ang halaga ng bawat armas na isusuko ng dating rebelde sa pamahalaan. Asistensyang medikal mula sa DOH. Asistensyang legal mula sa DOJ PAO. ALS mula sa DepEd. Asistensyang psikolohikal mula sa DSWD. Libreng matrikula sa kolehiyo mula sa CHED. Pagsasanay mula sa TESDA. Isang bangungot na ngayon ay hindi niya nagugustuhing balikan. Ngayon, siya ay namumuhay ng mapayapa kasama ang kanyang pamilya at kasalukuyan ng naninilbihan sa gobyerno.
ng ating bayan, diding ay tinataglay. Sa oras na ako'y kinailangan, nakahandang ihadang ang buhay. Tapang namin ay napatunayan sa gubat at larangan. Luzon, Mindanao at Visayas man, sa Bataan, Korea at Vietnam. Buong loob na lumulusob, kalasag ng matatag na republika. Punglot, pawis ay di alintana, sa kasama ay laking tiwala. Tatag ng kawal ay lakas ng bansa, kaya palaging maghanda. Sa katunggali makikibaka, bakit mahal namin ang bandila. Buong loob na lumulusog, kalasag ng matatag na republika. Punglot, pawis ay di alintana, sa kasama ay laking tiwala. Tatag ng kawal ay lakas ng bansa, kaya palaging maghanda. Sa katunggaling makikibaka, bakit mahal namin ang bandila. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Nakatutok pa rin po kayo sa Dole sa AFP Radio. Naglabas kamakailan ng Department of Labor and Employment ng isang pahayag or statement ukol sa pagtaas ng sahod sa bansa. Kung ano-ano ba ang nilalaman ng pahayag na ito, yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Kasama natin ngayong umaga sa talakayan ukol sa tugon ng DOLE sa panawagan ng taas pasahod, si National Wages and Productivity Commission, Executive Director Maria Criselda C. Edie Cris, magandang umaga po. Morning, Edie. Good morning sa iyo, Team and Carla, at sa inyong mga taga-subaybay. Salamat po, Edie, sa patuloy na pagtanggap po sa aming imbitasyon dito po sa Dole sa AFP Radio. Ayan, Edie, diretso na po tayo sa ating topic po ngayong umaga dahil marami po talaga ang mga kamanggagawa natin na nagtatanong sa ating mga comment section kung ano po ba yung nilalaman talaga nitong ating statement na ginawa. So, itatry natin, Edie, kasama po kayo sa discussion na ito na tignan yung mga nilalaman o yung mga problema. Ayan. So, Dear Chris, yung atin pong ipinalabas na meron po tayong panukalang isinusulong para meron pong mga panukala na isinusulong para maisabatas ang isang tinatawag na across the board po na wage increase para sa manggagawa nating nasa pribadong sektor. Gaano na po ba karami yung mga panukalang ganito na kasama po sa usapin ng taas pasahod at nasa magkano po ba yung mga iminumukahing pagtataas para po sa kaalaman ng ating mga kamanggagawa? Edie? Yes, maraming salamat sa tanong, Carla. Marami talagang mga panukalang batas ang nakabinbin ngayon sa ating mataas at mababang kapulungan. At sa mababang kapulungan, in particular, ang mga panukala patungkol sa usapin sa pagtaas ng sahod ay meron tayong siyam na panukalang batas sa our house. 4 dito ay naglalayong magkaroon ng national minimum wage. Ngunit walang minimum wage na nakalagay or wage increase na nakasaad dito sa 4 na panukala. Meron namang 2 panukala na naglalayong itaas ng 150 across the board ang daily wages sa private sector.
Tapos merong isa na panukala na nagtataas ng 750 pesos across the board. At yung isa namang panukala about 750 pesos din na increase ay sa NCR lamang at 550 pesos naman outside of NCR. At yung pinakahuling panukala ay yung naglalayo na magkaroon ng National Industry Minimum Wage. So iba-iba yung mga panukalang batas. At ilan sa mga panukalang aking nabanggit ay nagsusulong din na magkaroon ng tinatawag na wage recovery subsidy, habang yung iba naman ay naglalayo na i-abolish ang ating 16 regional tripartite wages and productivity boards. Yun ang configuration ng mga panukala sa lower house. Sa Senado naman, meron tayong panukala na naglalayong itaas ang minimum wage, or sorry, hindi lang yung minimum wage, kung hindi yung sweldo, no, sa pangkalahatan ng 100 pesos. Kaya nga ito tinatawag na across the board para sa ating manggagawa sa private sector. At ito ay na-approve na sa third reading noong February. So, sa makatuwid po ng e-decrease, hindi lang po itong, hindi po bago yung pagkakaroon nitong nung panukala, dahil tuloy-tuloy yung mga request pala. Siyang na pala yung nasa lower. Then meron tayong isa na nasa Senate. Yes. Na-approve na sa third. Okay. Sa kasalukuyan po nating sistema e-decrease, itinalaga ng Kongreso yung pagtatakda ng minimum wage sa pribadong sektor sa regional level. Pakibahagi nga pong muli, Director Chris, kung sino-sino po ba yung bumubuo ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o yung tinatawag nating RTWPB, at syempre ano po ba yung sinusunod nilang proseso sa pagtatakda ng minimum wage? Okay, Tim, ang Regional Tripartite Wages and Productivity Boards po ay binubuo ng ating mga kinatawan mula sa hanay ng mga manggagawa, sa mga mamumuhunan at sa gobyerno. At ito po ay tinatawag natin na tripartite bodies. So in the regional boards, we have 16 tripartite regional bodies. At sa national level naman po, sa commission proper, ganun din po, tripartite din po ang composition. Sa hanay po ng gobyerno, ang Department of Labor and Employment ay kinakatawan ng ating mga regional director sa regions na siyang tumatayong chairpersons ng ating RTWPBs, at ang regional directors po ng NEDA at DTI ang tumatayong vice chairpersons. At ang atin naman pong mga mamumuhunan ay kinakatawan ng dalawa na galing sa employer sectors at dalawa din po sa hanay ng mga manggagawa. Sila po, ito pong mga representatives natin coming from the private sector at sa ating labor sector. Sila ay pinipili mula sa nomination ng mga recognized employers and labor groups bago sila italaga ng ating Pangulo. Tinitiyak po ng ating tripartite structure and system na masuri ng maayos at maikonsidera ang lahat ng pananaw ng ating mga stakeholders, gobyerno, mamumuhunan at mga manggagawa sa pagtatakda ng ating minimum wage sa iba-ibang rehiyon. At patungkol po sa proseso, sinusunod po natin yung Omnibus Rules on Minimum Wage Determination. At nakapaloob po dito na sa loob ng 6 na araw, bago ang anniversary date ng huling wage order, ang ating mga regional boards ay pwede motu proprio or on their own ay mag-umpisa ng pagre-review ng wage rates. At maaari din naman po itong umpisahan dahil sa pag-file ng petition ng sino man sa mga manggagawa o sino mang organisasyon na may interest sa issue ng minimum wage para maumpisahan yung ating
wage review process. Ang ating pong mga regional boards ay nagpapatawag din ng consultations at public hearings para masiguro na marinig ang mga posisyon tulad ng nabanggit ko kanina ng ating mga stakeholders. At yun hong public hearing ay ginagawa ho yun 15 days after na matapos yung publication ng Notice of Public Hearing. At ito ho ay kanilang pinopost sa kahit isang newspaper lang of general circulation sa kanilang region. And after circulating that, meron hong 45 days yung ating tripartite bodies para gawin ang mga public hearing at pagkatapos ay 60 days or 30 days naman. Mula sa huling araw ng public hearing ay kailangan na hong maglabas ng decision yung ating regional board kung sila ba ay mag-i-issue or hindi ng wage order or maglalabas ba sila ng desisyon o hindi bago lumampas yung 30 days. Hindi na nagtatakda ng sila po ay nagtatakda ng minimum wage na sinusunod yung 10 criteria na itinakda sa Republic Act 6727 or Wage Rationalization Act. Ginagawa po nila itong mandato na to taon-taon at sila ho ay gumagawa ng pagsusuri sa kondisyon ng kanilang socio-economic sa lahat ng regions buwan-buwan. So yun ho ang main function ng ating mga regional boards. Ayan. So maraming salamat po ED Chris sa pag-explain dahil importante po na malaman natin unang-una po yung komposisyon nitong atin pong wage board kasi tama po ED Chris, meron taas ng sahod na ibibigay natin. No? Tama po, dear Kit? Ayan. So, pagdating naman po dun sa mga panukala po, ED, na nabanggit po natin kanina, maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano po yung posisyon ng DOLE tungkol po dito sa mga panukalang ED? Yeah, ang Department of Labor and Employment po through the National Wages and Productivity Commission, ang aming main role ay talagang magbigay ng technical inputs. Nakasaad yan sa batas, hinggil sa mga panukala sa pagtaas ng sahod upang makatulong po kami sa pagsusuri at sa pagpapasya ng Kongreso. So kabilang po sa technical inputs na aming ibinibigay sa ating Kongreso ay yung iba't ibang wage scenarios at simulations naglalayong ipakita sa kanila at sa atin din mga regional boards kung paano pwedeng balansehin ang kapakanan ng ating mga manggagawa in relation naman po doon sa capacity ng ating mga employers na magbigay ng dagdag na pasahod. Naisaad na ho natin ito sa DOL statement natin kamakailan na nabanggit mo kanina, Carlan, na ang posisyon ng ating kagawaran ay magbigay ng tama at naaayong paggabay sa ating Kongreso at sa Pangulo. Kung magkakaroon man po ng batas tungkol sa pagtataas ng sahod, ito po ay ipapatupad ng ating ahensya katulad ng pagpapatupad nito or natin ng mandato na ibinigay sa atin ng Kongreso sa ilalim ng Republic Act 6727 or the Wage Rationalization Act. Susunod na katanungan naman, Edict 3, is yung pagdating naman po sa pagtatakda ng minimum wage na nabanggit nyo na kanina, yung RA 6727, ano po bang pamantayan yung sinusunod ng ating regional wage boards para makapagtakda ng patas at angkop na minimum wage? Okay, team, sa tulad ng nabanggit ko kanina,
ito ay naaayon sa criteria, no? 10 criteria na nakasaad sa ating batas. At itong 10 criteria na to, kung mapapansin nyo, sometimes competing yung objective ng 10 criteria. Naunguna na dito yung demand for living wages. Tapos, ibabangga mo ito according to the adjustments in the consumer price index or yung tinatawag natin na inflation. At isa sa alang-alang din natin, okay, kung tumaas yung inflation, ano yung cost of living o yung pagbabago sa pagtaas ng gastusin ng ating mga manggagawa. At pang-apat doon, yung sa gastusin nila, nakatuon ito sa pangangailangan ng mga manggagawa. Hindi lang ng manggagawa, kung hindi ng kanyang pamilya. Pero lahat ng ito, lahat kasi itong nabanggit na to is really on the how the economic indicators impact on our consumers or at our workers. But at the same time, titignan din natin yung demand. Ito yung pang-5 criteria. Yung demand na makahikaya tayo ng mga industriya or ng mga investors na mag-invest at lumipat din sa ibang region para magkaroon ng opportunity sa countryside na magkaroon ng investment at umunlad din sila. Okay? Kasama na rin dito yung improvement sa standard of living. Ano ba yung prevailing wage sa mga regions? Ito kasing prevailing wage yung ginagamit natin na substitute indicator doon sa capacity ng employers to pay. Kasi ito yung nagsasabi na on the average, ano ba yung wage rate na pwedeng i-absorb ng ating mga employers. And then, ano rin yung fair returns ng ating mga mamumuhunan doon sa capital na ininvest sa kanila. Yung effect din nung sahod na ibibigay natin sa minimum wage, sa employment generation, at yung equitable distribution of income and wealth. So, tulad ng nabanggit ko kanina, meron dito sa mga indicators na to na competing yung interests. And therefore, the main job of the board is really to balance all this. The tatlong nga yun, the needs of workers and their families, the employer's capacity to pay, and the requirements of economic development. In summary, yung tatlong yon yung ating babalansehin sa tatakda ng minimum wage. When I say tayo, it's really the independent bodies created under the law, which are the regional tripartite wages and productivity boards. Napakahalaga talaga nung yung role nitong RTWPDs dahil hindi lang tayo tumitingin doon sa isang aspeto, talagang lahat ng aspeto kailangan tinitignan natin. Balance talaga. Yeah, balance. Yun talaga ang goal natin dito in DOLE. ED, ito po dahil naging national issue naman talaga ang pagtatakda ng taas sahod. Ayan, sa talumpati po ng Pangulong Ferdinand Marcos noon pong nakaraang araw ng paggawa, ay nanawagan po siya dun sa ating mga regional wage boards. Nasimulan na po yung pagsasagawa nitong pagsusuri tungkol po sa regional minimum wage rates. Ano po ba yung hakbang natin dito sa DOLE para masiguro na nasusunod po ito ng ating mga RTWPs? Ito pong directive na ito ng ating Pangulo. ED? Yes, Carla. Ang directive ng Pangulo natin, hindi lamang sa board, kundi pati rin sa commission. At ang commission ay nagsasagawa ng close monitoring sa ating mga regional tripartite wages and productivity boards sa kanilang ginagawang minimum wage review-related activities and yung din kanilang timelines. So, alinsunod sa direktiba ng ating Pangulo, ang NWPC ay tumatalima dito at in fact, naglabas ng resolution ang Commission at ito ang Resolution number 2 Series of 2024
no, immediately after the instruction of the President during the Labor Day celebration, May 6, nag-release ng resolution ang ating commission directing the regional tripartite wages and productivity boards to already commence the timely review of their minimum wages. At sa ilalim ng resolution na ito ay inatasan ng commission ang mga regional boards na mag-submit ng kanilang indicative action plan sa pag-conduct nila ng consultations and public hearings at yung iba pang mga activities nila 30 days bago pa simulan ang minimum wage determination process. At yung pangalawa namang instruction ng commission ay simulan tulad ng instruction ng ating Pangulo, no, na simulan ang kanilang mga minimum wage review 60 days bago matapos or bago dumating ang anniversary dates ng kanilang wage orders. At ito namang anniversary date ng kanilang wage orders at effectivity ng wage orders ay makikita naman natin yan na nakapost sa website ng National Wages and Productivity Commission. At sisiguraduhin ng ating mga regional boards na yung kanilang pagsunod dito sa instruction ng ating Pangulo ay magiging or naaayon sa nakatakdang schedule sa Omnibus Rules para sa pagpapublish ng kanilang schedules ng wage consultations and public hearing at sa pagde-deliberate din nila ng kanilang wage orders. At in fact, noong May 10, si Yusek Bitonio ay nagpatawag ng Regional Operations Cluster Meeting at kasama dito yung mga regional directors na tumatayong chairpersons ng ating mga boards. At tinalakay natin doon sa meeting na yon yung directive ng ating Pangulo at para magbigay na rin sa ating mga regional board chairpersons ng update doon sa mga panukalang batas na isinusulong sa ating mataas at mababang kapulungan. Pag-usapan na rin yung strategies na kanilang gagawin in their respective wage determination process. At ang pinakamahalaga dito ay yung unang regional board na magkakaroon ng anniversary ng kanilang wage order dito sa darating na Hulyo ay inaasahan natin na magsisimula na at ito yung ating NCR Regional Board na magsisimula na sila ng consultation at public hearing na nakatakda ngayong buwan ng Mayo at Hunyo. So, sa madaling sabi, mag-start na po ulit no, EDPs yung proseso natin para i-review yung alinsunod na rin ito sa direktiba no, ng PBBM. At tayo sumusunod dyan, ang DOLE ay sumusunod dyan sa pangunguna ng NWP. Agaran ng tugunan. Yes. Kung may mga katanungan po ang ating mga kamanggagawa o employers, Director Chris, patungkol dito sa aumento sa sahod o sa mga programa po ng National Wages and Productivity Commission, saan po nila kayo maaaring mapuntahan o matawagan? Sila po ay pwedeng makipag-ugnayan sa opisina ng NWPC at sa ating mga RTWPBs. In fact, hindi na nila kailangang physically pumunta sa amin. Pwede silang sumulat sa atin or tumawag sa pamamagitan ng aming website, nwpc.dole.gov.ph. Nandun din po yung directory ng ating mga RTWPBs. Pwede po nilang tawagan, pwede silang mag-chat, mag-message sa kanilang Facebook. Pwede naman pong i-search lang kami sa Facebook, ita-type lang po yung National Wages and Productivity Commission Facebook page at lalabas na ho yun. Or yun nga ho, makipag-ugnayan sila sa kanilang pinakamalapit na regional board. At ito po ang mga address at contact details ng ating mga RTWPBs ay makikita po sa website ng National Wages and Productivity Commission. Ayan. Director, nasa inyo na po ang pagkakataon para magbigay ng mensahe sa ating mga manggagawa, pati na rin sa ating mga employers
na nakaabang kung ano po ba ang kahihinatnan nitong mga panukala ng taas sahod na nakabinbin po sa lower house at sa upper house. Go ahead, Edie. Okay, salamat Carla. Ang usapin po sa minimum wage increase ay isang emotional at mahalagang diskurso na dapat pag-aralan at suriin nating mabuti. Responsibilidad po ng ating gobyerno sa pamamagitan ng ating mga RTWPDs na balansehin, tulad ng nabanggit natin kanina, ang pangangailangan ng ating mga manggagawa at kapasidad ng mga mamumuhunan na magbigay ng angkop na sahod na makabubuti para sa nakararami. Sapagkat ang demand for labor is a derived demand. So kung wala hong negosyo, wala hong demand para sa ating mga manggagawa. So sa pangkalahatan, ang layunin po natin ay makapagtakda ng minimum wage para po sa ating mga minimum wage earners na makatulong sa kanila habang pinangangalagaan pa rin natin ang pag-unlad ng mga negosyo. So, at ang pinaka-importante po dito, maliban sa usapin ng sahod, ang pinagtutuunan ng pansin po ng ating RTWPBs at ng Commission ay ang pagpapabuti ng produktibidad, lalo na po ng ating mga maliliit na negosyo at ang kanilang mga manggagawa upang sa pamamagitan ng pag-unlad ng kanilang business ay madali hong makapagbigay ng taas sahod para sa ating mga manggagawa. Kaya ang ating pong commission at ang ating RTWPBs ay nagpapatupad ng iba't ibang mga programa at proyekto na sumusuporta sa pagpapabuti ng ating mga business processes, lalong-lalo na sa ating mga MSMEs, sa paghahasa sa kanila sa mga productivity tools and technologies at pagpapalakas po ng sa advocacy ng konsepto ng gain sharing or pagbibigay ng insentibo sa mga manggagawa na nagpapakita ng mas mataas na antas na performance nila sa trabaho or yung tinatawag natin na performance-based sharing schemes. Naniniwala po kami sa komisyon at sa regional boards na magiging makabuluhan ang anumang increase sa pasahod kung ito ay nagmumula sa kakayahan ng ating mga negosyo na magpaunlad ng kanilang mga productivity. So, hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo sa amin ngayong araw na ito na maipaliwanag yung atin mga ginagawa patungkol sa usapin ng wage at ng productivity. At maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Hindi na namin kayo patatagalin pa. Edie Chris, muli maraming salamat sa palagiang pagpapaunlak ng oras at panahon dito sa amin sa DOLE sa AFP Radio. More power po, Edie Chris, at sa buong NWP. Stay safe, Edie Chris. Salamat po sa inyo. At narinig po ninyo mga kamanggagawa si National Wages and Productivity Commission Executive Director Maria Criselda Arnold. Maaari po kayo makipag-ugnayan sa NWPC sa pamamagitan ng kanilang mga telephone lines. Matatagpuan din sa kanilang website, nwpc.dole.gov.ph. Follow nyo na rin ang kanilang Facebook page. I-type nyo lang National Wages and Productivity Commission sa inyong mga search bar. Para naman sa inyong labor-related na tanong o kung may nais pa kayong malaman o ireklamo, bukas din po ang ating DOLE hotline 1349. I-dial nyo lamang po yan sa inyong mga telepono. Siyempre, maaari kayong mag-send ng email sa hotline 1349@dole.gov.ph o kaya ay mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns. Siyempre, hanapin nyo lamang ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. Yung sinasabi natin, Sir Team, na statement, yan, matatagpuan nyo yan sa ating Facebook page. Naka-paste na.
naka-post, naka-post yan dyan. So, basta maaari nyo yung balikan, tsaka makikita nyo na ng lahat ng mga in-explain kanina sa atin ni KBP. Pati na rin kung magkano yung prevailing na minimum wage. Ayun. Basahin niyo yan mga kamanggagawa for your added information. Ayan. So, i-like nyo na rin kamanggagawa yung ating Facebook page habang nariyan kayo. At meron din tayong YouTube channel. Ayan, mag-subscribe na rin po kayo dyan para lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng Dole para sa inyo. At isa na naman pong episode ng aming pagsimahan, mga kapatid. Sa susunod ng Martes, isa na naman pong programa ng Dole ang ating tatalakayin dito pa rin sa Armed Forces Radio, DWWD 1134 kHz at Dole Official Facebook. Sa ngalan ng aming mga kasamahan sa Dole Information and Publication Service at sa tulong ng ating mga katropa sa Armed Forces of the Philippines Radio, ako pong muli si Team Lader. Ako naman po, Carla San Diego Malabanan. Tutok lang po ulit kayo sa susunod na episode ng ating programa para sa iba pang serbisyong hatid ng Dole sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang yan sa Dole sa AFP Radio. Kayo ay nakatutok sa DWWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.